Ang ibig pong sabihin, may mga apat na klase po tayo ng OFWs na umaalis sa ating bansa. No? Ang unang klase, yung tinatawag pa nating agency hire. Sila po yung hinihikayat, nire-recruit at dinedeploy ng mga ahensya na may valid recruitment license na tanging ang Department of Migrant Workers lamang ang nagbibigay. No? Sila po yung tumutulong para bigyan ng additional layer of protection ng ating OFWs. Alam po nila kung sino yung mga accredited employers, alam po nila kung sino po yung may mga valid job orders, at alam po nila yung kanilang responsibilidad para po patuloy na proteksyonan yung ating OFWs at maiwas po sa mga illegal recruiters. Pangalawa, meron po tayong tinatawag na mga direct hire. No? Yung direct hire po, ito po yung walang participation yung private recruitment agency. Sila po yung OFWs, yung mga professionals natin as skilled, na nakahanap ng trabaho dahil po sa online, doon po sa mga internet natin kung tawagin, na kung saan meron po silang in-applyang foreign employers, at dahil po na kompleto nila yung proseso at na-verify ng Migrant Workers Office yung kanilang dokumento na natanging labor attaché lamang ang gumagawa, ang ibig pong sabihin nito, merong valid employment, may valid employer at meron pong trabahong pupuntahan. No? Ito po ay isang track na kung saan napaka stricto po natin kasi ang direct hire, wala pong nagmo-monitor na private recruitment agency. Yung pangatlo po, yung tinatawag nating balik manggagawa o returning workers. No? Ito pong balik manggagawa, sila po yung dati nang nagtrabaho sa abroad, meron po silang valid employment contract at nagbakasyon lang panandalian sa Pilipinas at muli pong babalik sa kanilang employers. No? Sila po ay mga OEC exempt. Kung hindi po verified ang kanilang employment contract, sila po ay pwedeng magpa-verify at bibigyan po natin sila ng OEC. Yung panghuli pong tipo ng OFW natin ay yung tinatawag nating G2G o government-to-government hires. Ang ibig pong sabihin nito, ang Pilipinas ay may bilateral labor agreement sa isang bansa, yung tinatawag nating destination country, at tanging ang DMW lamang po ang nagpe-place, nagse-select, nag-hire at nagde-deploy. Tulad halimbawa ng mga factory workers natin sa Taiwan, o factory workers natin sa Korea, o yung ating caregivers sa Japan. Ito po yung example ng ating mga dinedeploy as G2G workers po natin. Ang pinaka-importante po na dapat malaman ng ating OFWs para maiwasan maging biktima ng mga tinatawag na illegal recruiters ay, una, i-verify po sa database ng DMW kung yung kausap ninyo ay lehitimong ahensya, kung sila ay direct hire, ay agency hire. Ang ibig sabihin, meron po kaming kumpletong listahan. No? I-verify kung yung kausap ninyo ay lehitimo din na staff o employee ng ahensya. No? Makikita rin po sa aming database. Makipag-ugnayan lang po sa kanila sa mga opisina at branches. Huwag po sa mga iba't ibang tanggapan outside of their main offices. At pinaka-importante din po sa lahat, tsakin na yung inyong visa ay work visa at hindi man student, tourist, or business visa. At ang pinaka-importante po, yung employment contract ninyo dapat valid and verified by the MWO o yung ating Migrant Workers Office.